lagi. Oh, hahaba yun, di ba? Hahaba, pambira. Okay. Brother Anchita is with us this morning also. Pwedeng tumayo? Brother Albino? Yan, okay, Brother Albino. Oh. Yung kapatid mo si Edwin ang nagano sa bahay ko, ano? Ha? De, siya yung nag-architect ng bahay ko, di ba? His brother is our architect nung nag-construct doon sa bahay namin. Okay? Thank you for coming. Okay, tumayo po tayo mga brother. Basahin po natin ating mga Biblia dito po sa 2 Kings. 2 Kings po tayo. Chapter 18. 2 Kings chapter 18. Verse number 3. One verse. 2 Kings chapter 18 verse number 3. Read. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. Bless us, O Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, please be seated. Last Thursday, during our prayer meeting, we discussed about biblical leadership. Now, I'm going to talk about biblical personal leadership. Because all of us are leaders. Lahat tayo dito ay leader. Yung tatay, ang tawag po niyan ay head of the family. So, you are the leader. Okay? Kaso lang, yung mga nanay, yung misis, sila yung nagmamayari ng tatay. Okay? Yung problema eh. Sa bahay namin, ako ang nasusunod lagi. Ako ang tatay. Di ba, ma? Di ba? Ganun lang yun. Alam nyo, yung mga nasa traffic, nasa kalsada, leader yan. Pag dumanan yan, tigil ka. We're leaders. And we need to follow them. Di ba? Yung ang street lights, wala ng tao dyan eh. Pagka mayroong pula, tigil ka. Oh. Leadership is everywhere. Pag doon ka sa palengke, ang daming leader doon. Okay? Yung mga tindero, leader yan. At magagaling pa sa mga accountant yan. Yung accountant, pag bibili, may calculator po yan eh. Pero pag bumili ka doon, pag sinabi mo, 10 kilo at 1/4, alam nila magpresyo. Ang gagaling nila. Mga gagaling pa sila sa accounting eh. Okay? So dito mga batid, si King Hezekiah po, ito po nangyari sa kanya. Tingnan nyo ha, verse number 1. Pagano nga kapatid, verse number 1. Now it came to pass, in the 3rd year of Uzziah, son of Elah, king of Israel, that Uzziah, the son of Ahaz, king of Judah, began to reign. Tingnan nyo ha, ang tatay po ni Hezekiah ay si Ahaz. Ahaz talaga yun. Kayo naman, mga tatay at nanay, huwag nyo naman yung pangalanan yung anak nyo, Ahaz. O, di ba? Beelzebub. O. Yung bang yung mga hindi magaganda sa Biblia, Bin Laden. O. Huwag. Pangalanan nyo naman yung sa Bible. Pangalanan mo pa yung anak mo, Judas. O. Ang hirap naman noon. O. Pangalanan nyo na magandang pangalan. At wag naman yung masyadong mahaba. Yung mga anak ko, 2 pangalan niya, nagreklamo sa akin eh. Kasi lahat yan, CJ. Sabi nga, bakit naman kasi ng haba ng pangalan namin? Pag nagsulat kami, ang dami namin sinusulat eh. Tama ka naman, Ang tatay niya na si Ahaz, masamang hari. Tingnan niyo ha, chapter 17, verse number 17. Tingnan niyo. Verse number 2. Yung tatay niyan, mag-plus kapatid. And he did that which was evil in the sight of the Lord. Yung tatay ni Hezekiah, masama po yan.
Makikita po natin na kasamaan ng tatay niya sa 2 Chronicles chapter 28. Gaano kasama ang tatay niyan? Tingnan niyo kung gaano kasama ang tatay niyan, ha? 2 Chronicles chapter 28, verse number 1 and 2, he completely rejects the Lord and worship all idols of all kinds. Lahat ng klaseng idol, wino-worship po ni Ahaz. Ganon po yung tatay ni Hezekiah. Ano pa? Pagdating po sa verse number 3, he burns your sons and daughters as sacrifice to idols. Yung mga bata, sinisakripisyo niyan, sinusunod niya para sa mga idols. Pagdating sa ano, nasa ulit lang ha. Pagdating sa verse number 4, he commits adultery with multiple prostitutes. Isipin mo yan, ang dami niya. Pero isa sa mga nag-asawa nitong si Ahaz ay si Abi o Abiya, na nagiging nanay ni Hezekiah. Tingnan nyo ha, pagkita ko sa inyo, masama ang tatay, hindi mahulugan, ang anak ay masama din. Nakuha niyo ba, Magdo? Hindi ibig sabihin ng nanay niyo, bungangira ka na rin. Hindi ibig sabihin, tarantado tatay mo, tarantado ka na rin. Hindi o. Masama ang tatay niya, pero wala siyang minana doon. Hindi ibig sabihin, chick boy tatay mo, maging chick boy ka rin. Ha? Hindi yun. Ano pa? Pagdating sa verse 5, he is a complete loser. Walang tinalo na gira itong si Ahaz. Ganun po siya kagatindi. At lahat ng klaseng krimen, ginawa niya. Ha? Verse number 19. Pagdating sa verse number 24, ito ang pinakamasaklap na ginawa ni Ahaz. 2 Chronicles, pagdating ng mga ate. 2 Chronicles 28, verse number 24. Ito po yung pinaka-worst na ginawa po ni Ahaz. Ano sabi yan? And Ahaz gathered together the vessels of the house of the Lord and cut in pieces the vessels of the house of God and shut up the doors of the house of the Lord. Pinasara niya ang religious worship sa temple. Anong ginawa niya? And he made him altars in every corner of Jerusalem. Pinatigil niya yung temple worship, gumawa siya ng sarili niyang simbahan. Ito nyo, kung gaano katalantado yung si Ahaz na yun. Walang minana si Hezekiah doon. Bakit? Ang nagdala po ay yung nanay. Kaya kayo mga nanay, pag masama ang mister ninyo, huwag niyo sabihin sa anak niyo, anak, masama yung tatay mo, gayahin mo. Huwag. Turuan niyo na mabuting asal. Yun yung minana ni Hezekiah. Minana niya lahat ng mabubuting aral sa nanay niya. Okay? And that is leadership. So women, kayo mga nanay, you have a big role in leadership, especially your children. Sa tiyan pa lang, meron yung kaibigan, nagbubuntis, babae, minumura na yung anak niya. Sa tiyan pa lang, minumura niya. Kasi nahirapan siya. Sipin mo, murahin mo yung bata sa tiyan, ha? Alam niya ako, minumura, putang niya na. Minumura niya gano'n. Sipin mo, sa tiyan pa lang, minumura niya. Nung lumaki yung bata, minumura din siya ng anak niya. Sipin mo yan. Oh. Kaya kayo, huwag kayong magmumura. Diba? Pag tinanong niya ako, kasi nagmumura ka ba? Oo. Hindi ako perfecto, makasalanan po ako. Nakuha nga po din, wala akong perfecto dito. Pag ako'y nasa kalsada, napamura ako pag ako'y nabigla eh. Oh. Okay na lang yung magmura kasi barilin ko. Diba? Ano mas maganda doon? Barilin ko, murahin ko. Eh di murahin mo na lang. Eh minura ko. Ang problema, baptist din pala. Kilala ko. Pastor man, minura mo ako.
Sabi ko, yari si Bong Alcala. Sabi ko, Brad, sorry ha. Talagang hinaibad ako sa iyo eh. Oh. Oh. Yun lang problema. Pag pastor ka, marami kang kilala. Maraming alam na pastor ka. Pag nakapagsalita ka na hindi maganda, kinukuri ka. Oh. Okay? So ito mga kapatid. Anong meron kay Hezekiah? Number 1. Verse number 3. Daan po tayo, verse number 3. 2 Kings chapter 8 and verse 3. And he did that which was right in the sight of the Lord. Tingnan nyo ha. Ang paligid ni Hezekiah, yung mga kaibigan niya, yung mga kasamahan niya, yung tatay niya, masama. Ngunit siya, he did that which was right in the sight of the Lord. Gawin nyo anong tama, mga kapatid. Hindi naman perfecto. Kasi wala nang perfecto sa atin. Okay? Ang ginawa po ni Hezekiah, alam na yung tama, gawin niyang tama. Kaya mapatid ko, ano man yung tama, gawin yung tama. The moment you do right, do it. Because right is always right. And wrong is always wrong. And it is not wrong to do right, and it is not right to do wrong. Kaya mali ay mali, ang tama ay tama. Diba? Lalo na mga nanay, tatay, pag nagalit, tatamaan ka sa akin. Oh, tingnan nyo ha. Ang ginawa ni Hezekiah, ginawa niya yung tama. Kailan ba magsimulang tama? Pag tayo po ay may alam sa salita ng Diyos, diyan po magsimula ang tama. Kayo mga babae ha, mga dalaga, huwag kayong pabida-bida kung girlfriend pa lang kayo. Ha? I don't like yung girlfriend ni Yolo. Hindi ko type yun eh. Pamalamalakan niyang pa siya eh. Nakuha ba yun? Dapat doon, nanay, nandoon eh. Hindi siya eh. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Dapat nanay nandoon. Hindi yung girlfriend. Sabihin niyo, girlfriend niya yung pastor eh. Girlfriend pa lang naman ah. Diba? Wala namang basihan doon ah. It's only words. Wala pa man na kayong hinawakang katibayan eh. At kinusinti ng Malacanang. I don't like it. Anong gagawin ng mga kabaihan natin? Anong ituturo ng sunod na henerasyon? Ha? Ang lesson doon, yung nanay mo, i-degrade mo, yung girlfriend mo, i-ano mo. Diba? Hindi tama yun. Kaya kayo dito sa church, huwag kayong pabida-bida. Pag girlfriend ka lang, lumagay ka doon sa kalalagyan mo. So, kahit sabihin mo, buntis ka na. Hindi pa naman legal yun eh. Legal eh. So, kaya kayo mga kababaihan, mga dalaga, huwag kayo mababuntis. Kumuha mo. Yung bumili ka ng lupa eh. Babakuran mo, tapos lagyan mo pa, private property, no trespassing. Oh, lupa lang yun. Tapos yung katawan nyo, everybody can trespass. Shame on you. Diba? Oh. Lupa lang yun. So he did that which was right, mga kapatid, the right for self-control. Yung sarili niya, yung sarili natin, should be, meron tayong self-control. Another one, pag sinabi nating self-control, mga kapatid, the ability to control oneself, that is self-control. Yung po yung ginawa ni Hezekiah, inaalok siya ng mga kabarkada niya, inaalok siya na gumawa ng kasalanan, pero kinokontrol niya yung sarili niya. That is self-control. Dahil gawin mo yung tama, i-control mo sarili mo. Pangalawa, under that, right for self-sacrifice. So ang ginawa ni Hezekiah, pag sinabi natin self-sacrifice, is giving up, kung ano yung gusto niya, ang gugustuhin niya ay yung gusto ng tao, kapakanan ng karamihan. Okay?
yung kapakanan ng karamihan. Di ba, pag ikaw driver, anong gagawin mo? Nakita mo yung tao, mababangga mo. Saan ibangga yung sakyan mo? Sa poste. Ang Brother Terso, ginawa ni Brother Terso yan eh. Yung jeep niya, sinasabsad niya din sa battery. Nasabsad niya eh. Kasi nga, ayaw mo makasagasa ka. Kita mo yung mga nasa social media, di ba? Tumatawag yung mga dump truck. Kasi iiwas lang. Dahil ang dami ng mga kamote rider ngayon. Please lang, huwag na kayong lumagdag. Kasi may mga riders sa dito, huwag na kayong lumagdag ha. Magpakatino kayo. Nung ako'y binata pa, buwabangking po ako. Ang dami ko ng dyan, gas-gas dyan. Itong ngipin na ito, hindi na original yan. Nalunok ko yung ngipin ko, durog eh. Sipin nyo. Ilan ang sugat ko sa tuhod. Daming sugat ko dyan. Subuha bangking eh. Sarap tawa. Siko, di ba? Kaso lang, hindi pa ako pinatay ng Diyos. Okay? Pangalawa mga kapatid na makita natin kay Sikaya. Verse number 4. Verse 5. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Ganun po siya, mga kapatid, nagtiwala sa Diyos. Tanong ko sa umagang ito, kayo ba'y may paniniwala sa Diyos? Unang-una, magtiwala tayo sa Diyos for salvation. Ang dami na pong Diyos-Diyosan sa mundong ito. Almost 2,000 saviors in this world. Yung tagapagligtas ng Davao, hinahanap ko ho. Kasi sabi niya, ako ang huling pipirma ng kaligtasan niyo. Gusto ko nang magpapirma, hindi ko na makita eh. Kita nyo? Nagtatago eh. Yung taga-pirma ng kaligtasan, nagtatago. Tayo po ang kaligtasan natin ay sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Ganon po itong si King Hezekiah. Kasi nga po sila po ay papalibutan ng hari ng Syria. At dahil sila po ay i-conquer ng hari ng Syria, wala na po sila, mga kapatid. Hahanap sila ng katulong nila. Baka pwede yung Egypt, baka pwede yung surrounding ng mga bansa nila, tutulong sa kanila. Para bang tayo, Pilipinas, may problema tayo sa West Philippine Sea. Yung China, everyday, tumatawid yan sa Taiwan. Hinahamon yung Taiwan. Everyday yan. Everyday. Sipin nyo, yung airways nila, dadaanan lang yan. Gaano ba kalaki ang Taiwan? Malaki pa yung Luzon eh. Tingnan nyo sa mapa natin, malaki pa yung Luzon. Dinadaanan yan. Hinahamon yan. At pupunta siya dito sa South China Sea. Sa West Philippines sila sasabi, hinahamon ng Pilipinas. Wala naman tayong panangga sa mga Chino eh. 200 million sundalo nila. They have 4 million soldiers. Ilang sundalo ng Pilipinas? 100,000. Ibig sabihin noon, isa kontra 200. 1:200 ang labanan dyan. Yung mga Chino, talagang nagmamarcha yan. Yung mga sundalo natin, nagtitiktok. Grabe, isa sa'yo. Kita mo yung kalukuhan. Tapos ayaw pa ng mga Pilipino na mag-CET at saka mag-CMT. In South Korea, 2 years military training sa kanila. Filipinos don't like that. When Chinese will invade our country, you cannot protect ourselves. You cannot protect yourself. When Putin of Russia said, we are going to conquer Ukraine, 7 days. But now, it's only 2 years. Bakit?
Ukrainians knows how to fight for their freedom. Kaya dapat tayong mga Pilipino, you know, that marunong tayong lumaban. Noong pumunta mga Hapon dito, anong ginawa ng mga Hapon? Nag-imbento sila ng tawag doon, panakip. Bakit? Ang mga Pilipino nung araw, lumalaban. Tinitira doon yan. Titirahan yung di ba? Daming Kaya sila, naglagay sila ng panangga sa ulo. Tinitira doon ng Pilipino eh. Lumalaban. Nung panahon ng Espanyol, pinapana natin. Kaya nga, may mga bloomer sila hindi matatablan eh. Yung mga shield sila nung araw. Magagaling yung tumira. Tinitira doon sa walang shield. Patay. Magagaling lumaban yung mga ninuno natin. Masisipag yung mga ninuno natin. Kita mo yung West Terraces? Kanila yun eh, mga ninuno natin. Ngayon, umunlad yung bansa natin, tamad na mga yung people natin. Di mo na nga mautusan magugas ang pinggan eh. Kasi hawak cellphone eh. Diba totoo? Kita niyo yan? Kaya magsikap kayo. That's why our country is not remains poor, third world country. Because our young people are lazy in studying. Look at Israel. A very small country with 9 million people. But they have the most PhD in this world. That's why, they are rich. Kasi edukado eh. Kaya kayo mga people, mag-aral kayo. Amen? Prove yourself. Mag-aral. Ang ganda kaya pakinggan. Pagdating ng araw, di ba? Lahat kayo dito, doktor, engineer. Pag tinawag Dr. Ricardo, di ba ang ganda? Engineer GR, ang ganda, di ba? Negosyante, business tycoon, yung negosyante rito. Sister Jen, di ba ang ganda? Lahat kayo dito ay mga professional, you are working, businessman, Brother Ray, di ba ang ganda pakinggan pagdating ng araw? Hindi nyo ba alam mga brother that every day, almost every day, Dr. Lee, I prayed for 400, almost 400 people. Because I want this church to have an attendance of 300. I want this church to have. Because we cannot build a building without people. You are going to build this church. Amen, mga brother? You are going. The people. Kaya kayo, mga kapatid, kinakailangan ipag-pray ko kayo. Sa trabaho ninyo, pinag-pray ko kayo. Na-i-bless kayo ng Panginoon. Yung negosyo ninyo, pagpalain ng Panginoon. Kasi pag kayo'y pinagpala, kayo'y nakagraduate, kayo'y successful. The moment you have project here, it's not hard for you. Nakuha niyo ba yun? Naiinitan ka dito, kung pinagpapala ka, edi, pastor, ako na bahala sa aircon dyan. Di ba? Hindi na ako dito magpakomilment, kayo mismo. Kagaya niyan, may Bible school na tayo dito. Tuesday, Wednesday, Thursday, may pinapakain tayo dito. Part kayo dyan. Pwede kayo magsabi, pastor, paano ba ako makatulong? Kunin nyo lang yung Gcash kayo kay Princess. O kahit man lang pambili ng tuyo, yung sa Bible student. Pambili ng ulam, di ba? At least meron kang contribution. Ano yung mga kapatid? Hindi naman kinakailangan sagutin mo lahat. No. You are part. You invest something. Kahapon, meron tayong mga bata, di ba? Ang gawin ninyo, be part, because you are part of the family. Wala ka dito, pwede namang, sa Princess, hindi talaga ako makarating, ha? Ito po yan, 100, pantulong, 200, Hindi ako naniniwala ng malas para pag sinerte kayo, 1,000. Biro lang, ha? Okay, biro lang. So, salvation, mga brother. Kasi kailangan po ni Sikaya
na siya po'y iligtas kasi sa kopil yung kanilang bansa. Another one. He trusted in the Lord for supply. Anong supply yan? Pinalibutan na yung kanilang bansa, ang kalaban na sa paligid. Anong gagawin nila? Wala silang pagkain, mababid. Sino bang food delivery na pagka mayroong doon, mayroong away, pupunta ka doon? Mag-deliver ka, mag-business ka? No, you will not. Yung supply galing sa labas, sarado. Yung mga nasa loob, hindi makalabas. Mauubos yan. Mamamatay po sila sa gutom. Nakuha niyo mga kapatid? Kita niyo ang Pilipinas. Ang Pilipinas, you know, our country, 3 months only, yung supply natin sa bigas. After 3 months, Pilipino, wala nang kakainin. Ganun lang. Tapos hindi tayo tinuturuan ng gobyerno paano magtawag doon. Anong tawag nito? Yung magburo. Magburo ng pagkain. In Korea, that's why they have kimchi. Kasi yun yung tawag doon, nilalagay nila sa ilalim ng bahay during the Second World War. Yun yung meron silang pagkain. Kaya nagiging national food nila yan. Filipino, we don't have like that. Kaya dapat matuto tayo. Pagka summer time, sobra-sobra yung mga gulay natin, tinatapon lang. Diba? Mga kamatis, tinatapon lang. Ngayon, magkano ang kamatis? Bumili ako na 3 piraso, 75. Nung nakaraan ba yun? Sabi ko, liit lang eh. 3 piraso. Sabi ko sa palengke, magkano ho ang kilo ng kamatis? Sir, 240. Ganun ba? Kasi uli kong palengke, nung summer, 30 lang. Kaya nagulat ako eh. So kita nyo, kaya mabati nagtiwala ho si Hezekiah that they will last. Sila po'y tatagal. He was asking God for the supply. Tayo mabati. Pag wala na ba yung ating savings, wala na. Yung pitaka mo, wala na. Wala nang laman yung maya mo. Wala nang laman yung Gcash mo. Wala na lahat laman ng mga savings mo. Anong gagawin mo? Matataranta ka. Bakit? Ba't ka matataranta? Mayroong darating sa iyo, si Juliet. Pag dumating si Juliet, delikado ka. Babayad ka ng kuryente. Babayad ka ng tubig. Babayad ka ng pagkain. Diba? Yun ang problema natin. Another one na makita natin na personal leadership ni Hezekiah. Verse number 6. He clave unto the Lord. Sabi dyan, for he clave to the Lord and departed not from following him. Pag sinabi natin clave, mabatid, kapit na kapit siya. Hold on. Kahit anong mangyari, kahit may problema, nandyan siya. Kaya yun po yung don't quit. Ano sabi na don't quit? When things go wrong, and sometimes will. When the road you're trudging seems all uphill. When the funds are low and the debts are high. And you want to smile but you have to sigh. When care is pushing you down a bit. But rest if you must, but don't you quit. Huwag kang, kita mo kung tumigil yan si Yolo, walang ginto. Nakanya mga kapatid, ilang bisis yan bubaling sumerko. Nung kabataan ko, mahilig din ako ganyan. Nakakasyam ako niyan eh. Siyam. Ngayon, kahit nga ganun, sakit na eh. Nakuha nyo? Sisirko ako niyan, siyam na bisis. Alam ni Johnny yan. Pero ngayon, hindi ko na, sakit na nga dito eh. Tuhod ba, masakit na eh, may rayo mo na. So he claimed unto the Lord. Wala na si Hezekiah malapitan, pero di na yung kanyang huling baraha.
kung sa panahon natin. Wala na siyang malapitan kay kumare, wala na siyang malapitan kay kumpare, wala na siyang malapitan sa mga kaibigan niya. Sa Diyos na lang! Alam niyo mga kapatid? Wala na eh. Paano pag walang-wala ka na? Di ba yung mga tao kahit atheist yan, pag nasa hospital na at sabihin ng doktor, you have 1 week to live. Lahat ng Diyos lalapitan noon. Nakuha niyo mga kapatid? Lahat ng Diyos lalapitan noon. Kaya ang ginawa ni Hezekiah rito, he clave unto the Lord and departed not from following Him. Kaya mga kapatid, pag may problema, huwag kang magbaslide. Pag nahirapan ka, huwag kang magbaslide. Huwag kang lumayo sa Diyos. Manatili ka. Yoy, bahawa ka, kapit ka sa Diyos. Huwag. Relasyon na sira. Sira na nga relasyon. Sirain mo pa yung relasyon mo sa Diyos. Pagandahin mo relasyon mo sa Diyos. Sira na yung relasyon mo sa tao eh. Diba? Ba't may damay yung Diyos? Pag dinamay mo ang Diyos, pati simbahan, dinamay mo eh. Huwag na ba rin? Lalo kang lumapit sa Diyos. Diba? Clave to the Lord even in the time of starvation. Starvation, walang supply darating. Parang tayo, sometimes, nahirapan tayo. Even in time of suffering, may sakit ka. Ano mang klase yan? Problema man yan na darating. Clave unto the Lord. Kasi mga kapatid, yung pagsubok, lilipas lang yan. Ha? Till the storm passes by. Kita nyo, uulan yan, hahangin yan, babagyo yan, babahaho. O, di ba? Parang dito sa church natin, bumaha. O, kaya biniro ko na lang yung mga pastor. Sabi nila, Pastor Bong, how is your church? Sabi ko, I forgot to buy fingerlings. Fingerlings. Kasi nga, baha na dito eh. Di ba? Kaya binibiro ko na lang yung mga pastor. Pastor Bong, how is your church? Kaya ang sagot ko sa kanila, I forgot to buy fingerlings. Kasi nga, hindi pa yung tubig eh. Oh. Ibig sabihin, alam nila na binaha na to. Kita nyo? Dumarating sa buhay natin, we have suffering in life. Look at me mga kapatid. Lahat o tayo, mayroong mga pagsubok sa buhay. Pero pag sumubok ka man, sinubok ka ng Diyos. Just like Hezekiah, sinubok siya ng mga kaaway. Nanatili siya. Nanatili siya. Lalo siyang kumapit sa Diyos. Alam niyo ang pinaka-resulta nito? Ano sabi diyan? 2 Kings 17, 2 Kings 17 ba? Verse 34. 34. I'm sorry, 19. 19 verse 34. This is the result ng pagtiwala ni Hezekiah sa Diyos. Anong sabi dyan ng Diyos? For I will defend this city to save it for mine own sake and for my servant David's sake. God will defend Israel. During the time of invasion, na talagang sabi ni Hezekiah, wala na siya. Talo kami. Pero dahil may Diyos, nanatili siya doon. Anong sagot ng Diyos? I will defend. Time will come that God will say to you, I will protect you. I will provide your needs. I will strengthen you. Di ba? Our Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kamaya po tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala po ninyo. Habang ang lahat ay nakayuko at mata, just like Hezekiah in the Old Testament time, surrounded by enemies, their liberty, their freedom to live, freedom to life is at stake. The enemies are marching in.
threatening them. But Hezekiah didn't lose hope. He trusted in the Lord. He claimed unto the Lord. And he did that which was right in the sight of the Lord. Pag dumating mga problema sa buhay, mga kapatid, gawin mo yung tama. Magtiwala ka sa Diyos at lalo ka manindigan sa Diyos. If God is reminding you today, God's speaking to us right now, lumapit ka, kausapin mo ang Diyos. Sige po mga kapatid. Lumapit ka, kausapin mo ang Diyos, sabihin mo, oh, Heavenly Father, there are times in my life na ako po'y napaghinaan ng loob. There are times in my life that I want to stop and to backslide. No, don't do that. Keep on, sabi God. That's right, Hezekiah. Sige po. Maybe you have a problem right now, and it seems that no one can solve it. Our Heavenly Father can solve it. Sige po mga kapatid. You have prayer requests, you can come. You want to surrender your life, please do so. Sige po. Heavenly Father, we thank you so much sa palaala niyo po. Ingatan niyo po ang bawat isa amin. As we part ways, so Father, bless your people. Patibayin niyo po sila, patatagin niyo po sila. Mananghila pala kasi may karamdaman, pagalingin. Walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Mga kapatid po namin, nanghila para bigyan niyo po sila ng comfort o Diyos. Mga nasipag-aral, bigyan ng katalinuhan. Yung mga kapatid po namin na nagtatrabaho, bless their work of Father. And those who are engaged in business, I pray, their Father, that you are going to bless their business. Make it grow. At harin lahat ng bawat nandito ngayon, i-bless niyo po sila. Materially, financially, and spiritually. At one day, they will be a blessing to others also. Lahat na ito ang inadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano Kristo, sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all. Tawagan po